kasaysayan, likhang sining, kultura, kalinangan. Ilan lang yan sa pinag-iibayuhang mapaunlad ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Kaya naman patuloy ang pagsuporta ng ating butihing gobernador, Wilhelmino MC Alvarado, sa mga programa patungkol dito na siyang makapagpapakita ng angking husay at galing nating mga Bulakenyo. Mula dito sa aming paaralan, Bulacan Polytechnic College, ating tunghayan ang mga tampok na istorya. Dito lamang sa nag-iisang programang pantelebisyon ng ating lalawigan, Galing Bulacan. Piliin mong pasyalan ang magandang Bulacan. Mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. Tatlong republika'y dito isinilang. Mga bayani ng bayay dito nanahan. Tayo na sa Bulacan, tayo na mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita ay ipasyal. Kumain, matulog, maghalakakan. Tayo na sa Bulacan, tayo nang mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita ay ipasyal. Kumain, matulog, maghalakakan. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay maraming kaganapan sa ating lalawigan. Kaya naman wag nang magpahuli sa balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a minute. Ipinagdiwang ng Bulacan ang dalawa sa mga pinakatanyag na kapistahan sa bansa, ang pista ng mga lumuluhod na kalabaw at Ubando Fertility Rites. Idinaraos ang kapistahan ng lumuluhod na kalabaw tuwing ika-14 hanggang ika-15 ng Mayo kasabay ng kapistahan ni San Isidro Labrador na patron ng mga magsasaka sa bayan ng Pulilan. Ang pagdiriwang na ito ay pagkilala sa kalabaw na ating pambansang hayop at bilang pasasalamat sa patron ng mga magsasaka na si San Isidro Labrador para sa masaganang ani. Bukod dito ay nagdiwang din ng 3 araw na pista ng bayan ang Ubando na ginanap noong ika-17 hanggang ika-19 ng Mayo bilang pagpupugay naman sa mga patron ni San Pascual, Bailon, Santa Clara at Nuestra Señora de Salambao. Ang kapistahan na ito ay dinarayo ng mga mag-asawang nais magkaroon ng anak, mga dalaga at binata na naghahanap ng kapareha, mga nagpapasalamat na magulang, mga magsasaka at mangingisda kung saan sila ay sumasayaw sa kalsada habang nananalangin at nagpapasalamat. We would like to have our very first baby. We're both Catholics, and we've been praying every day, and we came up from Naga to come up here to do the ritual of the dance to see if Journaline can become pregnant with our first child. For 5 years, nag-wait kami na magkaroon ng baby, and then pang first time lang namin na magdaan sa Ubando last year actually. Nagkaroon na kami ng baby. And nagpapasalamat kami kaya nandito kami ulit for second time para mag-thank you. Ginaganap ang taunang Libel Festival sa bayan ng Kalumpit tuwing buwan ng Hunyo. Isa itong pagpupugay sa patron ng bayan na si San Juan Bautista. Ang mga deboto ay nakasakay sa kasko at bangkang may imahe ng patron kung saan sila ay sumasayaw at nambabasa ng mga tagapanood bilang tanda ng pagsasaya at pagpupuri kay Apo Juan. Libu-libong Bulakenyo sa iba't ibang sektor ang nakiisa sa pagdiriwang ng 118 taong kalayaan ng Pilipinas na may temang pagkakaisa, pag-aambagan, pagsulong. Ito ay ginanap sa patio ng makasaysayang simbahan ng Baraswain.
Matapos ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas ay ang pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni General Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Pagkakaisa ang susi ng tagumpay at pambansang kalayaan. Ito ang panawagan ni Senador Cynthia Villar na siya namang panauhing pandangal. Sa ating pagkakaisa, pag-aambagan at pagsulong, mas nakakasiguro tayo na makakamtan natin ang natatanging kalayaan na ating inaasam. Iba't iba man ang mga iyan, ang sigurado ay para ikabubuto natin at ng ating bansa at ang ating bithiin. Samantala, ipinahayag ni Gobernador Alvarado na hindi matatawaran ang mahalagang papel ng kasaysayan upang tamasahin ang kalayaan ng Pilipinas. Ang esensya ng kasarinlan ay ang ating kalayaan. Ito ang susi sa mga pintuan ng pagkakataon para sa pagunlad, para sa paglaganap ng katarungan at pagkakapantay-pantay kung hindi man sa estado sa buhay ay kahit man lamang sa oportunidad para sa ligtas at payapang pamumuhay. Ang Araw ng Kalayaan ay isang taunang pambansang holiday sa Pilipinas bilang pagunita sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong June 12, 1898. Sa unang pagkakataon ay ipinagdiwang ang 118 taong anibersaryo ng makasaysayang labanan. Sa Estasyon de Giginto sa Cruz, Tuktukan Poblasyon, Giginto, Bulacan nitong ika-27 ng Mayo sa pamamagitan ng mga scholars ng Giginto na nauna sa pananaliksik na makasaysayang lugar ng lumang estasyon ng tren o kung tawagin ay Estasyon de Giginto ay sama-samang nilinis ang lugar. Nagsagawa rin na maiksing programa kung saan kinilala at ibinahagi ang kontribusyon nito sa kasaysayan lalo na sa mga mamamayan ng Giginto. Ang lugar ng Estasyon de Giginto ay naging makasaysayan dahil dito naganap ang pananambang at pagpatay ng 200 Giginteño sa Kura Parokong Kastila na si Fray Leocadio Sanchez dahil sa kanyang pagmamalabis na naging mitsa ng isang planong paghihiganti ng mga katipunerong Giginteño laban sa mga Kastila. Dahil dito ang mga mamamayan ng Giginto ay naging malaya sa pang-aalipin ng Kura Parokong Kastila. Sa pangunguna ng punong lalawigan Wilhelmino MC Alvarado ay muling nanumpa ang mga tagapanguna ng Samahang Malolos Robinsons Jeepney Transport Alliance Incorporated at Federation of Jeepney Operators and Drivers Association ng Malolos sa tanggapan ng punong lalawigan Wilhelmino MC Alvarado noong ika-27 ng Mayo. Ito ay upang patuloy na makamit ang payapa at ligtas na lalawigan sa pamamagitan ng responsableng pagmamaneho ng mga tsoper sa pampublikong sasakyan. Sa unang pagkakataon Ay isinagawa ang duathlon One Bike Run. sa lungsod ng Malolos noong ika-29 ng Mayo na nagsimula sa Bulacan Sports Complex. Alas 5 ng umaga na sinimula ng programa at mga tagubilin sa mga kalahok at alas 6 naman ng umaga na sinimulan ang pagtakbo ng 5 kilometro, pagbisikleta ng 22 kilometro at muling pagtakbo ng 3 kilometro. Sinimulan ang programa sa Bulacan Sports Complex papunta sa MacArthur Highway. Stoplight sa Tikay at U-turn naman sa San Pablo papuntang Marcelo H. Del Pilar National High School, pabalik sa Bulacan Sports Complex. Layunin ng programang ito na mas paigtingin pa ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga atletang Bulakenyo. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pamamagitan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ay ginanap ang taon ng trainings at seminar para sa mga tour guide sa Bulacan kung saan nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga lugar na ipinagmamalaki sa lalawigan ng Bulacan, camp tour, pagiging pamilyar sa lungsod ng Malolos at ang detalye sa likod ng ipinagmamalaking Philippine Arena. Galing at talento sa palakasan di matatawaran. Ang tema ng 19th Red Lani Summer Sports Fest 2016 na ginanap sa Bulacan Sports Complex, City of Malolos, Bulacan. Ito ay 3 araw na pagdiriwang ng Sports Fest simula ika-8 hanggang ika-10 ng Hunyo. Dinaluhan ito ng iba't ibang residential care centers sa Region 3, kagaya ng DSWD Heaven, Pampanga, Nazareth Home for Children, Ephesus Hope, Preda. Gayon din ay nagkaroon ng pag-iilaw ng sulo na ginanapan ng PREDA habang ginagawa ang Oath of Sportsmanship sa nasabing programa. Parte din ng programa ang iba't ibang klase ng patimpalak kagaya ng cheer dance competition, ball games, board games at laro ng lahi. 300 medalya at 165 tropeyo naman ang naipamigay sa mga nanalo sa iba't ibang laro na inihanda ng Red Lani Summer Sports Fest 2016.
Muling kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gob. Wilhelmino MC Alvarado ang mga Bulakenyo na patuloy na naghahandog ng kanilang dugo at kaalinsabay ng pagdiriwang ng World Blood Donors Day na ginanap sa The Pavilion Iyas ng Bulacan Convention Center sa Bansod ng Malolos noong ika-15 ng Hunyo 2016. Ang nais natin 100% Polos blood donations, voluntary, katulad po ng ginagawa ninyo, na siyang tinuturing na hindi lamang tauna ni binibigyan ng awards, kundi bayani naglulugtong ng buhay. Kung paano ang tubig ang siyang buhay, gayon po lalo tigit yung dugo na nananatay sa ating mga ugat, na nagbibigay ng buhay sa ating sarili at nagdudugtong ng buhay sa iba namang ating mga kalalawigan na nangangailangan. Sa diba po niyan muli, sa ngalan ng ating pamahalang lalawigan, kami ni Vice Governor, ang ating board member, una, pasasalamat sa inyo and congratulations. Sinagawa ang programang ito upang kilalanin ang mga Bulakenyo na walang sawa at pusang loob na naghahandog ng kanilang dugo upang makapagdugtong ng buhay. 3 munisipalidad sa Bulacan ang napiling pilot area para sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill sa pangunguna ng Office of the Civil Defense Region 3 at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan noong ika-22 ng Hunyo 2016. Ito ay bilang pakikiisa sa paghahanda para sa tinawag na The Big One. Nakiisa sa 1-minute ground shaking scenario ang mga barangay ng San Isidro sa lungsod ng San Jose del Monte, mga barangay ng San Mateo at San Lorenzo sa Norzagaray at barangay ng Bayaba sa Doña Remedios Trinidad na kabilang sa mga dinadaanan ng West Valley Fault System. Nagkaroon ng pagresponde sa nilikhang senaryo, muling pag-inspeksyon ng mga lugar, demobilization, termination ng drill, post-evaluation at debriefing. Sa pamamagitan ng ganitong drill ay maipapabatid sa lahat ng Bulakenyo ang mga dapat gawin sa oras ng sakuna. Gayon din ay naihahanda sa mga maaaring mangyari kung sakaling dumating ang napakalakas na lindol. Naganapan sa bayang pagtatanim ng mga puno sa Sitio Suha, San Mateo, Norzagaray bilang pakikiisa sa selebrasyon ng buwan ng kapaligiran na may temang mamamayan at kalikasan pahalagahan. Ito ay kaugnay din ng Proclamation No. 237, 1998 kung saan ipinagdiriwang ng Pilipinas ang buong buwan ng Hunyo bilang buwan ng kapaligiran upang ituon ang atensyon ng publiko sa pagprotekta at konserbasyon ng mga likas na yaman ng bansa. Muling inilunsad ang taunang proyekto ng Bulacan Association of Resorts Owner o BARO ang Halina sa Bulacan, 4th BARO Travel May 2016 na ginanap sa Robinson's Place, Malolos. 3 araw na exhibit mula ika-27 ng Hunyo hanggang ika-29 ng Hunyo 2016 kung saan ay nagtampok hindi lamang ng mga mahuhusay ng hotel at resort sa lalawigan kundi mga tourism stakeholders din tulad ng events management services at ng medical tourism establishments. Ang taon na eksibisyon ay naglalayong mag-market hindi lamang ang mga kabilang na miyembro ng resorts, ngunit lahat ng mga negosyo na makatutulong upang palakasin ang pang-ekonomiyang paglago ng Bulacan bilang Province of 1,000 Fiestas. 83 pulis mula sa 21 bayan at 3 lungsod ang sumailalim at nagtapos sa Phase 1 and Phase 2 ng training and seminar exam sa Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection na ginanap sa Villa Lorenzo Resort, Pulilan. Ito ay upang mas paigtingin ang pagbabantay sa seguridad ng mga turista at magsilbi na ring tourist guide sa mga destinasyong kanilang papasyalan. Naisakatuparan ng nasabing proyekto sa pamamagitan ng Department of Tourism Region 3 at sa pakikipagtulungan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office. Ika-30 ng Hunyo ginanap ang sabayang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng lalawigan na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Isang progresibong pag-unlad, ito ang inilahad ng ating punong lalawigan, iginagalang Wilhelmino MC Alvarado sa kanyang ikatlong termino. Dito ay pinakita ang mga nais sa katuparang 7 puntong programa sa kalusugan, edukasyon, kalikasan at kapaligiran, papalagutang pamamahala, katiwasayan at kaayusan at kultura sa loob ng 6 na taon niyang panunungkulan. Inilatag rin niya ang mga isinasakatuparan ng future plans para sa maunlad na Bulacan, tulad ng Agat Dam and Dike Strengthening Project, Bulacan Bulk Water Project Supply, Comprehensive Flood Control Projects, MMORS Cleaning at MRT7. Samantala,
Formal na ring tinanggap ng PGB ang kanilang Certification of International Organization for Standardization ISO 9001-2008 mula sa TV Rainland Philippines sa larangan ng mahusay at kahangahangang paghahatid ng serbisyong publiko. Ipinagmalaki ni Governor Wilhelmino MC Alvarado ang mga parangal na natanggap ng Bulacan sa nakaraang 3 taon dahil sa pagpapatupad ng mapanagutang pamamahala, kung saan halos 40 pagkilala ang natanggap ng lalawigan dahil sa kahanga-hanga at epektibong serbisyong pampubliko. Ito ang kanyang inihayag sa kanyang State of the Province Address o SOPA na ginanap noong ika-6 ng Hunyo sa bulwagang Senador Benigno S. Aquino Jr. sa loob ng gusali ng Kapitolyo, kasabay ng pagbubukas ng ika-9 na sangguniang panlalawigan. Kabilang sa mga parangal at pagkilala na natanggap ng lalawigan ay ang pinakamataas na pagkilala sa mga natatanging lokal na pamahalaan sa Pilipinas o ang Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior and Local Government, ang Gawad Kalasag Hall of Fame Award sa pagiging Best Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Agri-Pinoy Hall of Fame Award, ang International Organization for Standardization 9001-2008 Certification at marami pang iba. Nakapagsagawa rin ng pamahalaang panlalawigan ng mga seminar at disaster resiliency camps kabilang ang libreng disaster preparedness, response and relief trainings na nakatulong sa halos 60,000 Bulakenyo. Dagdag pa rito, 3,277 na relocation houses sa mga bayan ng Bustos at Pandi ang naitayo sa tulong ng National Housing Authority. Kaya po inuulit ko, we will be focusing and will be asking the task and tasking our mayors na sana yung pagtatanim ng halaman, paglilinis ng kapaligiran, paglilinis ng kailugan, matutukan po natin para sa ating dakilang lalawigan ng Bulacan. Pagdating yung kaularan, whether we like it or not, we can sit down, we can sleep, sa ayaw natin sa gusto po ulan tayo. But ako pinaniniwala, pag hindi tayo natutulog at tayo gising at magkakaisa, ay lalo po natin mapapaunda ng ating dakilang lalawigan. At ang ating tagumpay ay kinikilala natin muna sa biyaya ng ating Panginoon upang tayo ay mabigyan ng muli na pagkakataon na makapaglingkod sa ating dakilang, sa mamamayan ng ating dakilang lalawigan ng Bulacan. Nito lamang ika-8 ng Hulyo ay isinagawa ang Contract Manufacturing Agreement sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pagitan ng Bulacan Packaging Service and Toll Packaging Center at ng Bilog Incorporated na ginanap sa tanggapan ng punong lalawigan ng Bulacan, Wilhelmino MC Alvarado. Layunin nitong mas mapalawig pa ang produksyon ng hilaw at hinog na bungang mangga gamit ang pasilidad at kagamitan ng BPS-TPC. Ipinagdiwang noong ika-15 ng Hulyo 2016 ng Philippine Association of the Medical Technologists Incorporated o PAMET Bulacan Chapter ang anibersaryo at ika-26 na taon ng pagkakatatag ng samahan. Gayon din ay ginanap ang kanilang second continuing professional development seminar upang maging handa sa mga bagong updates, inobasyon at mga development na ayon sa kanilang kadalubhasaan ang mga medical technologies na nagsipagdalo. Noong ika-15 ng Hulyo sa tanggapan ng punong lalawigan ay naganap ang pagbibigay ng mga assistive at medical devices gaya ng wheelchairs, tungkod, walkers at crutches kung saan ay personal itong ipinagkaloob ng punong lalawigan Wilhelmino MC Alvarado sa mga nangangailangang Bulakenyo. Ang layunin ng programang ito ay magbigay ng health and medical assistance sa mga nangangailangang kalalawigan. At narito ang mga requirements sa mga nais na mapagkalooban ng ganitong assistance. Mga kailangan dokumento sa paghingi ng nebulizer, BPAPP at glucometer. Personal na sulat kahilingan kay GovWilly, Barangay Certificate of Indigency with Seal, Social Case Study Report galing sa MSWDO, Medical Certificate, Marriage Contract kung asawang claimant, pasyente, birth certificate kung anak ang pasyente at claimant photocopy, valid ID ng sumulat, claimant, photocopy, bagong sedula ng claimant, photocopy. Mga kailangan dokumento sa paghingi ng wheelchair, tungkod, saklay at walker. Personal na sulat kahilingan kay GovWilly, Barangay Certificate of Indigency with Seal, Social Case Study Report galing sa MSWDO,
3R picture ng pasyente, marriage contract kung asawa ang claimant, pasyente, birth certificate kung ang anak ang pasyente, claimant photocopy, valid ID na sumulat, claimant photocopy, bagong sedula ng claimant photocopy. Ipinamahagi ni Commission on Audit Region 3, Director Maria Corazon S. Gomez kasama si Gobernador Wilhelmino M.C. Alvarado ang mga supot ng pagkain at sanitation kit sa mga detino ng Bulacan Provincial Jail sa isinagawang gift giving para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan na ginanap noong 5 ng Agosto sa Bulacan Provincial Jail. Kasama rin dito si Provincial Civil Security and Jail Management Office Assistant Department Head Dan Orendain. The Provincial Government of Bulacan, marami po tayong malaking lupain, lalo na sa DRT, Doña Remedios Trinidad. At pinaplano po namin, ma'am, na ma-transfer po ito. Nang sa gayon po, maluwag, konbinyente, malaya po silang nakapagtatanim ng mga halaman. They can plant so many crops. Maraming salamat sa pagdala nyo dito. Basta po, ang inaan ko lagi, medios po tayo, na handa magpatawad, na handa kayo tanggapin kahit anong klase kayo. Kung po ang magulang nyo, tinakbin kayo ang Diyos, hindi po niya tayo itatakbo. We love Galing Bulacan! Nakaka-good vibes pa nun ng Galing Bulacan. Galing-galing ng Galing Bulacan! Walang katulad ang Galing Bulacan. Well, Galing Bulacan is really the number one of them all. Hashtag Galing Bulacan! Tumagal pa sana ang Galing Bulacan. Updated ako lagi dahil sa Galing Bulacan. Very informative. Very educational. Super like namin ang Galing Bulacan! Na nandito ang trending, Galing Bulacan! Likas na sa ating mga Bulakenyo ang pagkamahilig sa pagkain. Ngunit karamihan sa atin ay naghahanap pa ng bukod sa masarap ay kakaibang mga kainan. Halina't ating bisitahin ang Cafe Apolonio na bukod sa masarap na pagkain kanilang inihahain ay para kang bumalik sa nakalipas dahil sa historical ambience ng kanilang restaurant. Ating tunghayan. Historical ambience plus delectable cuisines ba ang iyong nais? Isang kahangahangang restaurant na may kasamang coffee shop dito sa Bulacan ang di mo dapat mamiss. Ito ay ang Cafe Apolonio na matatagpuan sa Bahay na Bato ng Pamilya Perez. Paano nga ba nabuo ang Cafe Apolonio? Halika na't inyo kaming samahan at ating tuklasin ang Cafe Apolonio. Binuksan ang Cafe Apolonio noong 12 ng Disyembre 2015 sa Bahay na Bato sa Bonga Mayor, Bustos, Bulacan. Ang Cafe Apolonio, ang pangalan ay nanggaling sa pangalan ng aming lolo na siyang pangalawang may-ari. Minana niya itong bahay na ito sa kanyang ama na si Don Basilio. Ngayon, si Apolonio ay tatay ng father ko, aming lolo, Lolo Apolonio. Bukod sa historical ambience na hatid ng restaurant na ito, kilala rin sila sa mga pagkain na talaga namang pang-international ang lasa at presentasyon katulad ng Filipino, Spanish at American cuisines na inihahanda nila para sa kanilang mga customers. Ang aming pagkain na aming sinuserve dito is mainly Filipino. Ang aming bestseller ay bagnet sisig at saka kare-kare, sinigang na ulo-ulo. Sa America naman steak or barbecue. We have pasta. We have pastel de lengua. So, variety of foods yung aming sinuserve. Then, yung kape namin, meron kaming brewed, meron kaming frappuccino. Ang aming sinuserve na coffee ay nanggagaling sa Baguio at sa Tagaytay. At sa halagang 99 pesos lamang ay matitikman mo na ang kanilang specialties katulad ng bagnet, sisig at chicken barbecue na unlimited rice at drinks pa. Sulit na sulit dahil sa abot kayang halaga ay matitikman mo na ang kanilang ipinagmamalaking cuisines. Masarap siya, tsaka mura naman. Tsaka malamig, maganda, sarap kumain. Ang pinabalik-balikan namin dito yung bagnet sisig nila, tsaka yung sinigang sa miso. Sarap. Every time na umaalis kami, dito kami dumidiretso para mananghalian o kaya maghapunan. Sa presyo, masasabi ko sulit kasi
100 piso, kakain ka na, mabubusog ka na. Yung favorite ko pong menu nila dito yung sisig bagnet po. Malinamnam po yung mga pagkain nila at sulit rin po. Para rin po sa mga estudyante katulad po namin. Ang lugar okay lang kasi para siyang yung sabi bahay na ba to? Siguro mga tandang bahay na to. Kaya kami galing pa ng Pande na pupunta rito. Dahil nga sa nagustuhan namin yung pagkain. Yung kung mga kababayang Bulakenyo, kinukumbida ko na pumunta po kayo dito sa bahay na ba to, kumain kayo dito at na magustuhan niyo po ang pagkain. Isang casual dining place ang Cafe Apolonio at sila ay tumatanggap din ng reservations para sa mga espesyal na okasyon katulad ng weddings, group meetings, birthdays at baptismal. Mayroon din silang 3 air-conditioned function rooms, outdoor gardens at ang kabigha-bighaning arko na kahalintulad ng Fort Santiago Tunnel. Ikinagagalak po naming anyayahan kayo na pumunta at bumisita dito sa aming Cafe Apolonio para matikman nyo yung linamnam ng aming pagkain. Bukod sa mura ay masarap. At makita naman ninyo kung ano yung ambience, yung paligid ng Cafe Apolonio na nasa lumang bahay na bato. Para kayong pumupunta sa Fort Santiago at sa Intramuros. Ang aming Facebook account is Cafe Apolonio. Meron kaming email address na cafeapolonio@yahoo.com. Our contact number is 044-816-7530. Bukas ang Cafe Apolonio mula Lunes hanggang Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Alas 11 ng umaga hanggang alas 11 naman ng gabi mula Biyernes hanggang Linggo. Para sa mas accessible information gathering tungkol sa ating lalawigan, halina't bisitahin ang Galing Bulacan fanpage sa Facebook. Just type Galing Bulacan. Pakilike lamang ito at maaari na kayo makapagbigay ng comment, suggestion, at request ng mga nais ninyong itampok sa Galing Bulacan, gaya ng mga negosyo, restaurant, produkto, personalidad, at iba pang may kinalaman sa Bulacan. Gayon din, ang mga litrato ng programa ng pamahalaang panlalawigan ay maaari ninyong i-download at maging souvenir. At pwede nyo ring mapanood ang nag-iisang programang pantelebisyon ng ating lalawigan, ang Galing Bulacan. Dahil po sa program nyo, napapakita yung mga magaganda pang lugar dito sa ating lalawigan at ang mga gawang Bulacan. Na-inform nyo po ang bawat Bulakenyo kagaya ko. More power! Isang napakalaking bahagi ang programang Galing Bulacan para sa mga Bulakenyo, na unti-unti nang nakakalimutan ang mga bagay na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ipagpatuloy ang pagbuhay sa makulay na kulturang Bulakenyo. It feels so good to see how beautiful, rich, and diverse our province is. Magandang may show like Galing Bulacan na pinifeature ang iba't ibang colors here in the province. It is very entertaining, educational, and meaty. God bless Galing Bulacan! Napapakita nyo sa lahat ang mga kabutihang na itutulong ng ating mga tagapaglingkod. Napakita nyo ang mga proyekto ng pamahalaan ng Bulacan, mga lugar, maging mga produkto na tunay ngang maipagmamalaki nating mga Bulakenyo. Nakaka-inspire talaga pag Bulakenyo. Buti na lang may ganitong programa dahil mas nakikita ang mga hidden wow sa ating lalawigan. Keep up the good work! Talagang kaabang-abang ang mga segment program. San ka pa? Dito na. Infotainment talaga. Kaya naman ikaw, nag-like and comment ka na ba? Just click and be informed. Ito ay nakakatulong sa mga mamamayan, especially sa mga estudyante, na ma-inform yung mga tao tungkol dun sa magagandang lugar sa Bulacan, ano yung mga specialty dito sa Bulacan. Tutulong din yan para yung mga taga-ibang lugar tangkilikin yung ating lugar. Tapos bilang guro naman, nakakatulong yung programa na Galing Bulacan dahil sa kapag may mga assignments yung mga bata, sinasabi ko na manood sila doon at marami silang natututuhan ng mga lugar na hindi nila alam dati. Ngayon sa panonood noon, nalalaman nila na bukod dun sa mga dating lugar na alam nila, meron pa palang mga
mga ibang lugar sa Bulacan na kahanga-hanga at makasaysayan. Bilang isang guro at isang mamamayan ng Bulacan, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa programang Galing Bulacan. Pati na rin sa mga tao na nasa likod ng programa na yon, lalo na sa ating butihing gobernador dahil pinapakita niya yung pagmamahal niya sa mga Bulakenyo at yung sa taus-pusong pagsuporta niya para makilala ng buong bansa ang ating lalawigan. Walang iba kundi ang Bulacan. Nagkakaroon ng interest yung mga bata ngayon, sa ngayon, na makita yung lugar na nakita ko na noon. Maipakita natin sa kanila na ang Bulacan, hindi basta-basta. Ito'y panlaban, pang number 1 talaga. Mailalaban natin sa ibang bansa ang kagandahan ng ating lalawigan. Sama-sama po tayong manood ng Galing Bulacan! Nakaka-proud po talaga kapag napapanood ko ang probinsya ng Bulacan. Lalo na kapag familiar ako sa bawat lugar. At nakakatuwang isipin na parte tayo sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas. Kaya po sama-sama tayong manood ng Galing Bulacan sa ating cable channel. Kung dito lang pala sa Bulacan, napakadaming magagandang lugar. At katulad din po ng maraming masasarap na pagkain sa bawat bayan na matatagpuan sa ating lalawigan. Kaya po ang Galing Bulacan ay dapat tangkilikin ng lahat. Ito po ay nagbibigay sa amin ng kaalaman para po doon sa mga lugar na magagandang lugar na pwedeng pamasyalan, pwedeng puntahan ng sino man, lalo na po sa aming mga pasahero. Ay, mabibigyan po namin ng advice sa mga pasahero namin kung sakali sila magtatanong sa amin. Masasabi namin na hindi na dapat lumayo pa. Makasa po ako na ito pong Galing Bulacan ay dapat nating hawakan at dapat natin itong tangkilikin. Kaya nagpapasalamat po kami, kumasa po kayo na kaisa po ninyo ang hanay ng transportasyon sa inyong pong layunin upang mapaganda at patuloy na mapaayos at mapaunlad ang ating lalawigan. Maraming salamat po, mabuhay ang Galing Bulacan. Kilala ang Bulacan sa mga nagagandahang dilag. Kaya naman karamihan sa mga Bulacanya ang nakilala sa larangan ng pagandahan. Bagamat likas na sa ating mga Bulacanya ang angking kagandahan, hindi pa rin mawawala sa atin ang magtungo sa mga skin clinic upang mas lalo pang gumanda at mapangalagaan ang ating kutis. Ating bisitahin ang Skin Classics. Stress ka na ba sa trabaho? Lagi ka bang puyat sa dami ng homeworks at exams? Nakikiramay din ba ang kutis mo sa init ng panahon? Pwes, ito ang para sa'yo. Nag-open po yung Skin Classics noong November 2002 po. Originally po, nasa Santo Rosario po kami. 3 pa lang po yung cubicle nun kasi bago lang po. Tapos mga ilang services pa lang po yung na-offer po namin noon. Ang Skin Classics ay isang spa center, hair styling salon at facial treatment clinic all-in-one. Kaya siguradong wala nang hahanaping iba. Classics po, ibig sabihin po natural or original. Gusto po namin maisip ng client pagka tapos ng treatment nila dito sa Skin Classics, yung mas mare-reveal po yung natural or classic na beauty ng skin nila. Hindi yung mukhang artificial. Sa loob ng mahigit 14 na taon, gumawa na ng pangalan sa larangan ng pagpapaganda ang Skin Classics. Marami po kaming mga services po dito. Katulad na lang po ng mga facial treatments po, diamond peel, melasma treatment po, collagen induction, thermolift, thermoscalp. Marami po silang mapagpipilian po. Nagba-body treatments din po kami dito. Like hand spa po, foot spa, body scrub, body massage. Meron na din po kami ngayong hair care treatment po. Hindi nila binigo na lalong mapaganda ang mga Bulakenyo. Kung kaya't malaki ang tiwalang naibigay nito sa kanila. Dahil dito, patuloy silang binabalik-balikan ng kanilang mga customers. Nagpunta po sila dito. Maganda po yung ma-achieve po nila yung satisfaction na inaasam po nila after ng treatment. Tapos po, pagka
lumabas po sila dito, yung nakasmile po sila at sisiguraduhin po nila na babalik sila dito dahil nagustuhan po nila yung quality ng service po namin. Kung relaxation on a budget naman ang gusto mo, pwedeng i-avail ang mga budget packages ng Skin Classics. Maganda yung ambience, tapos maganda yung approach ng mga therapist. Yung facial treatment nila, yung facial with diamond peel, maganda yung services nila. Hindi nagmamadali, ganun. Maganda siya. First time ko po magpa-facial dito sa Skin Classics dahil nga po nabalitaan ko na maganda daw po yung service dito and magaling daw po talaga yung mga empleyado rito. Makakabili rin ng iba't ibang beauty products dito sa Skin Classics tulad ng Kojic Soap, Bleaching Soap, Acne Soap, Whitening Body Scrub, Underarm Whitening Deodorant, Refining Facial Toner, Clarifying Facial Toner, Body Bleaching Lotion at Sunblock Lotion. Iniimbitahan ko po kayo mga taga Malolos, kapwa Bulakenyo po na bisitahin nyo po o try nyo po yung Skin Classics Skincare Center po. I invite all of you guys to please come and visit Skin Classics Facial Skincare Center here at Malolos, Bulacan. At ina-assure ko sa inyo na worth it ang ibabayad nyo sa kanila. Bukod sa main branch sa Paseo del Congreso, Baraswain, Malolos City, ay mayroon na rin silang branch sa 213 Barrancillo Street, Poblacion, Malolos City. Kaya magpaalam na sa mga pimples at blackheads. Ilabas ang natatagong bikita at ganda dito lang sa Skin Classics Facial and Skincare Center. Come and relax at Skin Classics. Di ko talaga pinalalagpas sa mga episodes. Minsan, inuulit ko pa panoorin sa YouTube. Natututo talaga ako sa Galing Bulacan. Dami kong nalaman na hindi ko alam noon about sa Bulacan. Galing-galing! Galing Bulacan is the best local TV program. Hindi ka lang matututo, mag-e-enjoy ka pa dahil sa variety of shows na ipapalabas nila. And I'm sure na makaka-relate ang mga viewers of all ages. I love infotainment shows, that's why I love Galing Bulacan. Matututunan mo ring i-appreciate ang pinagmulan mo. Mapapaisip ka na lang na hindi mo na pala kailangang lumayo. Kasi mayroon naman pala tayong sariling ating. Mas na-appreciate ko ang iba't ibang atraksyon at kultura na may pagmamalaki sa ating lalawigan. We love Galing Bulacan! Nakaka-good vibes pa nun ng Galing Bulacan. Galing-galing ng Galing Bulacan! Walang katulad ang Galing Bulacan. Well, Galing Bulacan is really the #1 of them all. Hashtag Galing Bulacan! Tumagal pa sana ang Galing Bulacan. Updated ako lagi dahil sa Galing Bulacan. Very informative. Very educational. Super like namin ang Galing Bulacan! Na nandito ang trending, Galing Bulacan! Ang mga Bulakenyo ay may angking galing sa paggawa ng iba't ibang uri ng produkto. Handmade man o hindi, mga likang sining na nagbigay ng malaking ambag sa sining at kultura nating mga Bulakenyo. Ating kilalanin ng Crafts Valley, isang online shop na nakilala sa paggawa ng personalized items para sa iba't ibang okasyon. Alam mo ba na dahil sa social media and internet access ay pwede ka nang magnegosyo? So true! Dahil in just a click ay pwede ka nang magtayo ng negosyo sa pamamagitan ng paggawa ng online shop na patok ngayon. Isa na nga rito ang Crafts Valley na nakilala sa paggawa ng mga personalized items for different kinds of events. Actually, galing siya sa Bible. Sabi sa 1 Chronicles 4:14, yung place ay pinangalanan nila na Valley of Crafts. Kasi expert things yung ginagawa nila doon. So, binaliktad lang namin, ginawa naming Crafts Valley in Bisnac Valley of Crafts. So, bali sa office kasi, yung mga kasamahan kong iba, merong online shop. Mga damit naman siya. So, parang napagkwentuhan lang namin na bakit hindi rin ako magkaroon ng online shop. Tapos, ayun, ang naisip ko, mga crafts naman para unique. So, ayun, inumpisa namin
Crafts Valley. Dito ay meron silang paper mache letters at wet wipes in cans na plain or pwede rin naman gawing personalized depende sa iyong taste. At syempre naman, ang kanilang pinagmamalaking personalized teddy jars na pwedeng ipangregalo at ipang-giveaway. So, isa-isa pinagmamalaki naming items is yung mga teddy jars namin kasi unique talaga siya pang regalo. Bakit dapat bilhin yung mga teddy jars namin? Kasi unique siya. Tapos, pwede siyang pang bata, pang matanda. Tapos, affordable din siya. Tsaka, pwedeng pang Christmas, Valentine's, birthday, na pwede nyo ding lagyan ng kung ano-anong items tulad ng chocolates, marshmallows, candies, face towels, or accessories. Ino-offer namin yung mga pang debut, birthday, wedding, mga souvenirs for those occasions. At teka, huwag niyong sabihing online shop lamang ito dahil sa sandaling panahon pa lamang ay nakilala at naimbitahan na sila sa iba't ibang programang pantelebisyon. Naging daan din ito upang magkaroon sila ng maliit na pwesto upang higit pang pumatok. Nung nakaraang September, wala pa kaming malaking shop. Nag-guest na kami sa Unang Hirit, Umagang Kay Ganda. Bukod sa online shop namin, meron din kaming area or place na physical shop na located sa tapat ng SM na Baliwag, Bulacan. Kaya naman dahil dito ay i-share sa atin ng Alfaro Sisters kung paano nila ginagawa ang kanilang personalized teddy jars. Hello po, kami po ang Crafts Valley at ngayon po ipapakita po namin kung paano gumawa ng isa sa mga products namin which is yung teddy jar na magandang panregalo ngayong Pasko. So yung unang-unang gagawin nyo ay gupitin nyo yung teddy bear. Ayan, ngayon nagupit na natin siya. Ang matitira na lang yung ulo, yung kamay, at saka yung paa. So, hindi na natin kailangan yung katawan. So, yung susunod na step, didikit na natin siya sa jar. Ayan, dikit niyo yung paa niya. Unahin niyo yung paa. So, kabila naman. Ayan, pagkatapos niyong madikit yung paa, yung kamay naman. Pag nadikit niyo na siya lahat, so ganito dapat yung maging itsura. Tapos, ididikit niyo naman yung ribbon. So, kapag okay na siya, nadikit niyo na yung ulo, ganyan na yung itsura, pwede kayo mamili ngayon kung ano yung lalagay niyo. Kung pwedeng nips, pwedeng marshmallow, pwedeng bracelet, or chocolates, or bimpo. So, ngayon, try natin yung marshmallow. So, ayan, meron na tayong finished product na teddy jar. Ayan, at ngayon naman po, dahil kanina pinakita namin kung ano yung mas mahirap na way para makagawa ng teddy jars. Ngayon naman papakita namin kung ano ba yung simpleng way para makagawa ng isang teddy jar. Una-muna, kailangan makakuha kayo ng isang maliit na teddy bear. Ayan, si Chopper. Then after nun, yung maliit na jar. Ngayon, dahil nakakuha na kayo ng maliit na teddy bear and jar, ngayon naman is gagawin na natin siya. Ang unang step na gagawin natin is ipapatong lang natin and lalagyan natin ng glue gun yung ilalim ni Chopper. Ito na yung finished product natin. Ito yung pinaka-simpleng way para makagawa ng isang teddy jar. Ngayon, ang ilalagay natin is bimpo.
So, ito na yung finished product natin na items na teddy jars from Crafts Valley. Sa mga gustong magnegosyo, unang-una dapat alam niyo yung purpose ng negosyo niyo. Tapos, pangalawa is yung negosyo na gusto mong gawin, enjoy mo talaga siya. Yung na-enjoy mong gawin. Kasi kahit pagod ka na, basta enjoy mo yung ginagawa mo, worth it yung pagod. Gusto po namin pasalamatan lahat ng mga customers namin and ini-invite ko pa rin po kayo na i-like yung page namin www.craftsvalley.com sa FB. And also, meron kaming shop sa tapat ng SM Baliwag, inside Diamoda Shop. Sobrang sulit po yung babayad nyo po sa items namin na teddy jars kasi unique talaga siyang pangregalo. For orders or inquiries, text nyo lang po ang 0915-7770-224 and like us on FB or message us or follow us on Instagram, Crafts Valley. God bless from Crafts Valley. Ating natunghayan ang mga orihinal na pagkain sa Bahay na Bato, Cafe Apolonio. Mga paraan ng pagpapaganda na inihatid sa atin ng Skin Classics. Gayon din ang kakaibang likhang produkto ng Crafts Valley. Naway higit niyong nakilala ang ating lalawigan sa pamamagitan ng ating programa. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. At sana'y huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa ating programa. Sakaling ito inyong makaligtaan, maaari itong mapanood sa YouTube. At para po sa mga nais magbigay ng kanilang feedback and story suggestions, pakilike lamang po sa Facebook ang Galing Bulacan TV program. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ni Governor Wilhelmino MC Alvarado, 10 nang bumubuo ng Provincial Public Affairs Production Staff, ito po ang inyong kalalawigan, Marjorie Manansala mula sa Bulacan Polytechnic College. Huwag maging dayuhan sa iyong sariling bayan. Tuklasin ang ganda at galing ng ating lalawigan. Pasyalan ang magandang Bulacan, mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. Tatlong republika'y dito isinilang, mga bayani ng bayay dito nanahan. Tayo na sa Bulacan, tayo na mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita. Sa iyong kandungan, diwa ng kasarinlan, o dakilang lalawigan, puso ng sambayanan.
masin sa buong lupain. Bulacan, habang may buhay, aming pagsasanggalang demokrasya at kalayaan sa noo mo'y nakintal sa kasaysayan ng ika'y bumagtas at katadhana ay tinuklas. 100 mang taon o 1,000 singka